Hello, napunta sa atong sharing time. So, ang atong topic karon guys, kining the power of words. So, manaman to atong mga topics na to na ano, ato bitong what is communication and then what is listening. So, hopefully natin nakuha ato na mga maayo, no, mga ma-apply nato isip mga katikis, no. Napunta karon sa the power of words, no. Nindot pud ni na ato pong matun-an ni siya kay makadagdag pug points sa atong mga katikista. So, number 1, words that strengthen, no. Praise, kining gratitude and reminders of goodness. Okay? So, words that strengthen, inspire, no, build some confidence, self-confidence, and give hope. When we receive good words, we see life more positively and gain the strength to face challenges. So, kanabit ang mga good words, mga simple phrases, saying thank you, oh, wow, you are amazing, ano ba, imo siyang i-appreciate, no, sa iyang mga simple na nagawa. So, kini mga maka-inspire ni sa tuan, no, kita mga katikista unta ang makabalo pud ta ani lalo na sa ato mga kabataan, no, makabalo pud unta ta ma-praise sa ilaha, dili lang ta magsige pambadlong mamanlong o mga saba. So ato pong layon siguro, no, ang ato ang strategy kay usahay kung imo na sige kasab-an, the more good sila magpabadlong. So mangita jud kag mga ways unsaon nimo sila na ma-tame pod ang ilahang mga emotions, ilang mga pagpabadlong sa imuha. So taganan sa mga good words, no, na makahatag po sila hag moral. So i-try na to na, no, na ato na siyang ma-learn ng mga strategies para makahatag po inspiration sa ilaha. O kita pod, no, sa atong isig kakatikis makahatag pud tag self-confidence sa ilaha kung ato silang i-praise, ato silang i-push, no, nga kanabitaw na may mga kaubang gud nato na mga katikista usahay mahiyain pero kailangan lang gina sila good words and mga i-post lang nato sila, no, para mohimo ang activities na magkaroon sila ng self-confidence to do the activities or diha sa kanang gisangon sa ilaha ng mga responsibility. So, kailangan lang nato maayo na mga words unsaon nato sila pag-delegate, no? Ingon diri sa Proverbs chapter 16 verse 24, gracious words are like a honeycomb, no? Sweet to the soul and healing to the bones. So, may good na mga words, no? Mga positive words, no, bisag nalagot na ka, try yo imuhang best, no, nga dili ka mag-say bad words, no, kung as much as possible mga good words lang ta mo gawa sa atong mga no, kay para po dili makuan sila ba ang ilahang moral, dili ma-lower ang ilahang moral, and then ma-boost na to ilang self-confidence. So na may mga pamaaging mga simple ways siguro kung saon na to pagdala, kung kunyari na lagot na jud ka, na lami na jud kaayo, isulti og dili maayo pero mas may siguro i-silent na lang nato kung dili man makatabang sa ato ang isig katikis or sa atong mga bata. So ingon po diri sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, no, therefore encourage one another and build each other up, no, just as in fact you are doing. So kailangan lang itong mga encouraging words, no, lalo na sa mga itong mga katikis na usahay ka ng nagduha-duha to mag-renew, ato silang i-encourage, but kailangan lang siguro na sila ka ng mga maayong istorya para maboost po din ang moral o magpadayon sila sa ilang pagserbisyo sa Ginoo. Example po sa atong mga estudyante, no, sa atong buhaton, so ganun para matagaan sila ganang good words para ma-alleviate po ang ilahang confidence, no. For example, praising a child for their effort in praying or doing good deeds. Na example na sila ang mag-lead sa prayer. Wow, imo silang i-appreciate. Wow, thank you. Kuan kay kakaron kana itagaan gani mo sila appreciation. Wow, grabe ang imuhang pag-ampo, nindot kayo imong prayer. Bisan gud na og simple na gud na siya na prayer, at least imo siyang gi-appreciate. So kana siya makaganahan sila ana, no, na maminaw. And then kanang na sila mahimo na maayo. For example, kanang usahay na ako mga estudyante na igawas nako, sila mo bit-bit sa akong bag, no, sila mo bit, no, say wala ko dadon. Sila mo bit-bit sa akong laptop. Ako mapasalamat kay ko ana, bis dili lang gud nako na sila ginaalaw, pero dool lang man pod nya
may manggod na, sige ma'am, ako lang ma'am, bit ma'am, doon lang man. Ako na lang po na silang ginaalaw, ana. Mabalik lang po dahil sa ilahang classroom. So, ako lang na silang tagaan ka ng mga appreciation, no? Sa ilahang ka maayo sa ako, kanabitang makita nila kang daghan kag dalhon, no? Tabang sila sa imuha. Ako din na gina-appreciate ng mga inaana na klase na pamatasan sa mga bata, no? Okay. Siyempre, matagaan po natos lagi. Importansya sa ilahang gihimo nga maayo. Then, according to Saint John Bosco, youth responds more positive words than to punishment. No, bitaw ni nga careful ta sa atong mga words kay usahay imbis na maganahan sila usay dili na ganahan mukubol na sila, no, dili na sila maminaw sa imuha kay lain ang imuhang words, no, ang dating sa ila maka-irritate sa ila. So mo na mangita-gitag mga words na maka alleviate sa ilahan na kanaba maminaw sila sa imuha nga dili bitaw ma-irritate sa imuha. Na a simple word of praise can open their hearts and motivate them to act rightly enthusiastically. So muna kung maayo imuhang pagstorya sa ilaha, mo-response din na sila positively. Ana po si Pope Francis also teaches that a kind word is a way to express love and care, giving others the strength to continue in life. So mas nindot man gila sa bitaw kailangan mapunta makadawat ang mga good words, no? Praises, kanang appreciation, okay ra gyud na mga simple na words, no, kay makahatag din na sa tag-inspiration. Number 2 is words that heal, no, kanada mga words kuno na makaayo, showing compassion and understandings, no, lightening the heart. No, words of compassion help emotional and spiritual healing, showing empathy, open hearts, and eases sorrow. So mo na kanabitang mga words nato na makahatag sa ilaha kanang confident nga ala naaday naglove pa sa akuan, o makahina sila hinahinay sa ilaha lalong lalo na kung na sila sa mga sad moments, mga anxiety nila, na sila sa stress moment nila. So kung makahatag ang mga good words para sa ila makahil sa ilaha, no, na makaingon sila na ako dahil nakasabot sa kuha. No, dili ka mo ingon nga ay lang gud pag gulgulo sama na wala lang mana. So instead mo silang tagaan og maayo na istorya na mga words na makahatag pud sa ilaha nga makaingon sila nga hala importante pud day ko no na amo pud day makasabot sa ko ang gibati. So ana makahatag na sila kan sa ilaha kanang naakay empathy sa ilaha, no? Na Ephesians chapter 4 verse 29, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. So kanang mga words nato na dili maayo, no, kunay makadungog ana lahi manigatid sa ilaha na pandungog. So imbis na maka-build na rapport, no, sa friendship dili noon kay muli kay na noon na sa imuha kay lain man ka manulti. So instead kanang wholesome untang ato ang mga istorya, mga positive, mga godly words atong istorya para kuan po na ba maka-ignite pud sa atong friendship na maka-trust sila sa ato kay maayo ta magstorya, no, na tay sympathy, and then na ay maka-express sa love, no, through our words. Okay, Isaiah chapter 61 verse 1, the Spirit of the Lord God is upon me. So, because the Lord has anointed me to bring good news to the poor, He has sent me to heal the brokenhearted. So, usahay ang atong mga words, makahatag jud na siya og kaayuhan sa mga tao nga lalo na nasa sadness, nasa broken hearted kuno na mga situation. No, so, kung natin mga inana ng mga friends o kauban nato sa ato ang ministry, so atong paminawon sila, no, power of listening, and then give support by saying good words to them, no, ato silang tagaan og kanang sympathy sa ilahang the problems na time. So example, offering words of comfort to a child who is sad or facing difficulties, no, like sa atong mga bata da sa eskwelahan. So nasa natin makita nga sad siya, no, say maka-console sa ilaha kung duol ka sa ilaha, no, o sa imuhang estudyante, what's wrong, unsay problem na to karon. So atong
kumustahon. So bisag ginahanglan merely pagkumusta sa imuhang mga bata, so makahatag po na sila, wow, si ma'am nag-care po ay sa ako, kay nangumusta man po siya sa ako. So kana ba makahatag sa iya ka ng sa confident na na-joy hope, no, bisan pag nice sadness sa kinabuhi, no, maghatag ka ng hope, no, pinaagi sa ato pag-comfort, maghatag good words, no. Ano lang gud nga God is good. So makaya guna nimo imong problems, no? Ampo lang nato na siya atong mga problems, and then padayon ta sa kinabuhi. So mga nana mga simple na words ang depende sa tuang atong kausap. And then ingon si Saint Teresa of Calcutta taught that simple words of care can bring significant change to a person in need. So simple na words lang daw of care, no, makahatag na siya significant change to a person in need. So tinuod man na bitaw na tayo problem, so na mo console sa ato pinaagi sa tong words, so bisan nagkumustahon lang gud ka diha, so makahatag na sa tong gamay, no, ma-alleviate ang ato ang sadness gamay, murag ma-change gamay. And then a word with heart, no, lalo na kanabang tinuuray po na word. Dili lang pong plastikan na nga to ang buhaton ko natin tinuuray gyud na paghatag nato mga positive word, mga appreciative words, no, encouraging words sa ato ang mga kauban sa serbisyo nga nanginahanglan og naani na mga klase na words, mga positive words, no. It is more powerful than material help because it brings relief and hope of the soul. So usahay ang atong kinahanglan lang man jud, no, karang dili man jud material tanan na bagay, sayang ato ang makinahanglan lang jud is kanang mga consoling words na makadungog ta nga it is okay na life is full of mystery, but God is faithful to His promise. God is love. Mga nanagod na mga words maka-encourage na be hopeful, na. And then ato po silang i-console, no, by listening to them sa ilahang mga problems. Okay? So dili lang po kita mo cross sa boundary kung dili po siya mo storya, and kailangan lang jud nato is kanang naata sa ilaha, no. So may na time nga kailangan sila ng mga consoling words, so atong ihatag dili lang gud ta kay maghilom-hilom na very sad na imuhang kauban diha na wala na jud ka sulti, no, mura bag wala na jud siya pulos, no, maka-feel gud sila nga dili man jud important ani na ministry, unlike na emotion iduulon, and then say something good, positive, and then mahatag ka gamay mga simple phrases, mga encouraging words, then maka-elevate na sa iyang emotion at moment. And then probably, no, with the work of the Holy Spirit, no, mag-guidan ka sa imong isulti ngadto niya ug makahatag nag-hope ug makapadayon sa imong pagserbisyo, mawala siya anang iyang kanang problems at that time, no, makahatag sa iyang pagbukas ang isip, maka-move on siya sa iyang situation, sa iyang feeling at that moment. Okay? So number 3, ingon po si Matthew Kelly emphasizes the true connection begins with listening. Yes, speaking with compassion. So, kung ingon ka ng consoling word, no, compassion, ka ng mga encouraging words, makantabang din na siya, no, opening opportunities for healing and transformation. So, maugin na, ka na makahatag bitaw silang hope, no, maka-start na sa ilahang healing and transformation. Instead of istoryahon ni mga ikaw man good mo na imong sala, mo na ang imong nahitabo karon, instead of blaming, no, tagaan nimo siya og mga consoling word in a positive way. Na anyway makabalo man gyud na siya sa iyang mga gibuhat, no, makabalo na sa iyang mga mali. Dili nato na kailangan pang ato pa yung dukdukon kay mali na gani na siya. So, kailangan na i-elevate ang iyang moment at that time para ma-boost po ang iyang moral o magiging confident na siya to move on. There is hope in everything, no? In despair, there is always light afterwards of sadness. So, kailangan lang yun na kanang mga ngayo po ta guidance sa Holy Spirit na maabot na ng mga situation ko natin mga
kauban sa atong catechist na nanginahanglan ng mga consoling words, you pray first, no? Before ka mo istorya para magayda ng imuhang istorya para sa nanginahanglan sa imuhang mga good words. Okay? And then number 3 is words that draw closer to God. So, sa man na mga words, mo na yung teaching, love, hope, and faith na klase ng mga words, no? For example, these words instruct in goodness, okay? And encourage trust and love as Christ taught. So, they also help nurture the faith of each person. So, mo na yung klase ng mga words na makadraw closer to God, no? Yung mga pagtudlo na mga klase ng words na makahatag og hope, no? Maka-alleviate sa imong faith, no? Maka-strengthen sa imong faith. So, and on there sa Colossians chapter 3 verse 16, let the word of Christ dwell in you richly. Okay? Teach and admonish one another in wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. Naingon po diri sa Philippians chapter 4 verse 8, finally, brothers and sisters, whatever is true, noble, right, pure, lovely, and admirable, think about such things. So, kumuda na itong mga hunahunaon, ang tinuod, say makaayo, pure, kanang mga lovely na words, mga admirable na words, muunta na ato ang isipon o mo na atong share nga to sa atong isig kaingon. Like, example, sharing Bible story that teaches faith and goodness. No? And ani na mga words na kanang maghatag ka og mga lecture, inputs, no? Kini akong ihatag ng mga Bible, kini sharing time, no? Kini po ng mga words akong gigamit, dili man siguro harsh, no? Mga maayo man na words, maka-encourage ato, maka-strengthen sa ato ang mga sunod, no? Hatag serbisyo ngadto sa ato ang Dios. So, inanin na mga klase ng mga words na makahatag o pag-deepen sa atong faith, no? Pag-strengthen sa atong love ngadto sa Dios o paghatag hope kanato sa pagpadayon sa atong ministry, no? Kung asa man to nabilong, ako bilong ko sa catechist, and then ako other organization, but primarily ang priority is ang akong pagkakatekista. That is really a big role for me to lead, no? Na malid na ko mga kabataan ngadto para mahigugma sila sa Dios, makahatag sila serbisyo sa Dios, o the more na makasabot pa sila sa Dios. Sumugod na ang role, no, na akong gampanan kanunay, lalong-lalo na pag naanak ko dito sa mga eskwelahan. So, kini mga words na ato ang magamit, no, na makahatag sa, makamaminaw sa ato, makadraw closer to God. Okay? So, magaydan lang dito anak kanunay kung mga amputa, no, sa Holy Spirit, mag-isik guidance, wisdom, no, mga imuhang masturya ang what is best for that moment. Okay? And then St. Augustine said that God's word is life. Yes. Tinuod yun na. So, giving light and strength to the soul. So, teaching through words is not just about information, but about imparting holiness and inspiration. So, mo ganina, usay careful ta sa ato ang pagtudlo mga katekista kay usay ang ato ang words, no? Unsa ra ba atong isulti, mura ba po nang sundugon sa mga bata. So, kung ikaw din mag-say kag bad words, no, probably minhugod na sila, isulti mga itong bad words yung among katekista gani. Inana ba? So, ma-imitate niya unsang imuhang storya. So, hinaot, no, na mugawas sa tong babagyod kanang mga maayo na mga salita na makahatag sa ilaha o guidance na makapuyo sila sa katarong kanunay. Pinagi sa ilahang mga words po na ilang sulting ito sa uban o makahatag nag holiness o inspiration sa ilaha na klase ng mga words na ito ang itudlo nila. Pope John Paul II, the late Pope John Paul II also stated the Word of God is an instrument of transformation. So tinuod jud na ang Word of God, no, magdala jud na siya transformation for the heart and society. And it should be proclaimed with honesty
and love. So muna akong gingon sa una na ikaw gid ang una mo puyo sa imong isulti, sa imong mensahe, ikaw una-una mo puyo anang imong ipangtudlo. Okay, so dapat makita gid si Kristo sa atong buhat kanunay. No, dili lang kay nagtudlo lang ta